Okay po mga paps, mga idol. Magkakabit po tayo ngayon ng sa ball stag. So pagka ganito po, yung settings ko or kasa na tinatawag, wala naman pong pinagkaiba sa cock or stag, ball stag. Iisa lang po yung settings ko mga paps, mga idol. O paglalapat ng sapin. So ganito lang po. Kasi po pare-parehas lang naman po ito, nagkakaiba lang po sa edad. So pagka may edad po yung ito pangkak po ito, ang ginagamit ko na leather boots o ay sapin. So ito po, pagka dito po tayo mag-a-adjust pagka medyo gulang na yon, kakabitan natin. So sa na po, sa sapin. Okay, ayan po. So ito po pangkaraniwan, yung iniikot ko rito na sapin, ganun din po sa mga gulang na manok or cock. Nakadepende lang po tayo sa laki ng paa. So pag malaki ang paa, may adjustment po tayo. So yung halimbawa, regular natin na pihit na 5 ikot, pwede natin gawin or 4 or 3 lang mga paps, mga idol. So ito okay na po ito. Ayan o mga paps, mga idol. So pantay na po yan. Pwede na natin to kabitan ng leather boots. So ito po. Ganito po. Pagka ganito regular ang paa o ang laki niya regular lang, ganun pa rin po yung lagay ko ng leather boots. So gitna lang po mga paps, mga idol. Ayan, nakagitna lang po yung butas. Tapos ito po nakabaybay lang dito. So okay na po ito. Para sa mga baguhan po, madali sundan. So ito. Ayan. Ikutan na natin dito ng isa. Ayan po mga paps, mga idol. So iangat na po natin doon sa taas. Ayan. Tandaan po natin pag mga ganito, wala pong kahit ang hagod natin irregular lang, okay na po yon mga paps, mga idol. Hagod ng sapin kasi po ito pagka kahit sabihin natin bull stag, pagka masyado naman malakas yung hagod natin ng sapin mga paps, mga idol, so may intensing siya mamilay or minsan nasasakal masyado. So hindi rin po maganda pag nasasakal masyado yung paa ng manok. Okay. So unang-una po ito po, madalas ko pong sabihin na ihimasin po natin para wala pong bubbles yung sapin. So ito po napaunan. So regular po ito mga paps, mga idol. Pagka ganito rin ang paa ng manok na medyo medium size lang din. So medium lang po ang kinakabit ko dito na paunan din. Kasi po hindi po pwede ditong malaki or maliit. Kasi minsan nagkakadiferensya po doon sa lapat ng tari. So ganun lang po yung diskarte pagdating po sa ganito. So kailangan may adjustment din po tayo. Hindi po pwede yung pag kinasa natin o kinabit natin dito, yan na yun. So may tinatawag po tayo diyan na obserbasyon. Number 1 po yun, yung obserbasyon na tinatawag. Huwag tayong kabit lang ng kabit o sasabihin natin pwede na yan. Hindi po ganun. Kasi dito po sa ganito, pag hindi po natin puliduhin ang pagkabit natin o paglapat ng tari, minsan po doon nagkakaroon ng diferensya. So ito po, pwede na po natin lapatan ng tari. So ikakasa na natin yung tari mga paps, mga idol. Ayan po. So pagka kagaya po ng sinasabi ko, pagka maganda po yung lapat natin, ayun, wala na po tayong i-adjustin dyan. So pangkaraniwan po sinasabi nila ito,
ibababa ko raw. Hindi po para sa akin, hindi po kasi may mga kanya-kanya tayong settings o lapat ng tari na dapat sundan. So sa akin naman, okay naman po ito mga paps mga idol. So pantay lang po yan lahat. Para pag ganun nyo po, pag sinalpak nyo yan mga paps mga idol, ayan. Eksakto na yan. So ito po, titingnan nyo po itong pinaka kanto ng tari sa baba. So itong garol, yung ilalim. So pag pumantay po yan dyan sa paningsingan, okay na po yan mga paps mga idol. Tapos yung lapat ng tari, yan po, eksaktong-sakto na. Wala na po tayong gaanong i-adjust. Ito po yung kainaman sa ganitong settings. So wala na pong marami tayo ditong sipat-sipat mga paps mga idol. So ito, ay tatali na po natin. Dito po sa baba, 10 lang po ito mga paps mga idol. Sa taas po, ganun din. 10 lang din ako pag maglagay po ng tali. So, lock po tayo. Ayan po. Ngayon po, ito. Yung madalas ko pong sinasabi na ang sitting ko sa talampakan, ayan po mga paps mga idol. So, ayan na po. Pwede natin sundan tong guhit na to. Pwede rin natin itapat dyan. So, yan na yan. Wala na po tayong, tingnan nyo po. Kumo ang plastada ng tari natin, eksakto na. Wala na po tayong sisipatin dyan na iba, kundi mag-lock na po tayo ng tari. Kasi yan na po yan. Yan. So, para po sa mga baguhan, hindi sila para maligaw o malito. Napakadali po ng ganitong setting sa talampakan. So, ito po. Halimbawa po, lumabas ng kaunti, pwede natin i-pause ng kaunti, papunta sa kaliwa. So, ayan na po yan. Ngayon po, pagka lagi ko pong babanggitin sa inyo, dapat yung bangkod na yan, dulo ng tari, hindi po lalampas dito. Hindi po siya lalabas dito sa right side na daliri. Kasi para sa akin, malayo na po yun mga paps mga idol. Pag ito lumabas dito, malayo na po yan. So pag ginanon mo pa yan, ayan o. So ayan. Ibig ko sabihin, yan lagi po ang dapat yung basihan natin. Ayan, nakagitna po siya dito sa daliri. Kahit ito may diferensya, walang problema po dyan mga paps mga idol. Ayan lang kainaman sa settings na to. So ayan, pag dyan na po tayo, basta yung ito po, yung ilalim ng likod ng tari, wag po dito lalabas. Para po sa mga baguhan, yan isang sekreto po yan. Kasi pag lumabas po yan dito, napakalayo na po mga paps mga idol. Malayo na sa settings natin sa talampakan. So ayan po, pagka sa normal po na gaganyan po yan siya sa normal na lakad niya. So ang kainaman pa po nito sa ganitong settings, may mga po dito, may mga benefits tayong yung paningsingan dito sa right side. Ito po paningsingan. So pag maghakbang po siya mga paps mga idol, hindi ito nasasalanta. So bihirang-bihira po ito masasalanta kasi hindi po syado balagbag or masyadong pasok ika nga. So ang ganito pong settings, regular po kasi ito eh. So ngayon po ito, kadalasan po pag gano'n na yung tari natin, pag apak ng manok ng ganyan, so lagi kawawa po ang paningsingan. Pero sa ganitong settings hindi po, kasi pag maglakad po ang manok, ganyan po yung hitsura niya oh. So malayo po siya mga paps mga idol. Malayo sa paningsingan. Kahit umangat mga manok, lumipad, pagbagsak, okay pa rin po mga paps mga idol, hindi para masalantay pa. So ito po, kaya ito po yung nagustuhan kong settings o ito yung madalas ko ikinakasa. So ngayon po ipagpatuloy na po natin. Ito po para sa mga baguhan, madali lang po sundan. Katulad po ng sinasabi ko, so kahit hindi na po natin po yung tali, bidbid, alam nyo naman po ang mga lock nyan, may mga naman po ako dyan. So ito po, settings po ito sa bull stag or ito po madalas ang kinakasa ko. Kahit anong uri po ng ng manok, mag-cock, mag-bull stag, stag, okay po ito. Ito na pong pangkaraniwan ko na settings. So dito po naman sa ganito, garantisado ko rin po ito. Ang lang po kasi, ang masasabi lang po natin dito sa ganitong mga settings, mga paps mga idol, kahit anong uri po na settings, okay po yan. Pero nakadepende po tayo sa manok. Unang-una po, pag ang conditioning ng manok hindi maganda, wala rin po.
maano rin po yung ano ng manok. So kaya lahat ng sinasabi nila pag mahina daw ang manok or ano, natural lang po yun mga paps mga idol. Kasi sa katotohanan lang, lahat naman ng pagtatari, lahat ng ano, hindi po natin ma-perfect yan. So no, walang perfect. Wala pong perfect sa ganito pong ano. Ang atin dito, yung natutunan mo, nalaman mo kung paano pagtatari. So yun na po yun mga paps mga idol. Wala na tayong isipin na iba, at least natuto tayo. So ito na po, madalas ang kinakasa ko, marami pong nagtatanong sa akin na sa bullstag naman daw or sa ano. Ito na po yun mga paps mga idol. Wala naman akong iba na sinisittings or kinakasa, kundi sa talampakan mga paps mga idol. Ayan no, sa talampakan po ako. Ayan po yung original ko na settings. Okay po, sige po.